Sa nakaraang video natapos tayo kung saan tumatawa ang Zhang leader sa pag-aakalang patay na si Jiang Ting. Ngunit sa lugar ng pagsabog ay makikitang may isang bilog na kahoy na nagsilbing pananggalang ng ating bida. Ang barrier na ito ay isa sa kakayahan ni Jiang Yang na tinatawag na Deadwood. Ang ating bida na nawala sa sarili ay iniligtas ni Jiang Yang sa malakas na pagsabog. Nagsalita si Jiang Yang na habang narito ang kanyang Deadwood ay hindi masasaktan ang ating bida. Sinabi ng ating bida na namatay ang kanyang mga kasamahan ng dahil sa kanya. Sumagot si Jiang Yang na obligasyon nila iyon na pagsilbihan ang kanilang Young Master hanggang kamatayan. Tumayo si Jiang Ting habang binibigkas ang pangalan ni Zhang Fengyi na leader ng Zhang family. Sa pagtayo ng ating bida nagulat siya sa kanyang nakita. Habang sinasabi ni Jiang Yang na lumaban para sa kanilang Jiang family. Tumulo ang luha ng ating bida sa kanyang nakita sapagkat ang party ng katawan ni Jiang Yang na kahoy ay nawasak. Di matanggap ng ating bida ang nangyari kaya sinabihan ng ating bida si Jiang Yang na umalis na ito at iwan na siya. Sumagot si Jiang Yang habang nakangiti na huwag magsalita ang ating bida na parang tanga dahil ito ang young master ng Jiang family. Sinabi pa ni Jiang Yang na nasa balikat ng ating bida ang hinaharap ng Jiang family. Nagpasalamat ang ating bida at sinabi kay Jiang Yang na hindi niya ito pababayaan. Lumakad ng may kumpiyansa ang ating bida patungo sa kalaban. Lumapit ang Zhang leader patungo kina Jiang Ting. Habang sinasabi na ang aso ng Jiang family na si Jiang Yang ay kayang protektahan ang ating bida sa ganung pag-atake. Kaya na napahanga niya ito. Mungkahi ng Zhang leader sa ating bida na napakatigas ng puso ng young master na ito at paano nito nilalasap ang bunga ng sakripisyo ng iba. Sumagot ang ating bida na nagpapasalamat siya sa tulong ni Jiang Yang. Galit na galit ang ating bida sa Zhang leader. Sabay tinawag niya itong matandang fox. Sinabi ng ating bida na hindi niya kayang tapatan ang Zhang leader habang nakakamkam ang mga kamay. Natuwa ang Zhang leader sabay sabing mabuti at nauunawaan iyon ang ating bida. Sumagot ang galit nating bida na pero sa kanyang likuran ay tinatawag siya ng spirit ng kanilang Jiang family. Agad sumugod si Jiang Ting at sinabi na kailangan niyang gawin ang bagay na ito kahit ikamitay pa niya. Nagulat ang Zhang leader sa naging aksyon ng ating bida sa pag-akala nitong susuko na si Jiang Ting. Inatake ni Jiang Ting ng linyang palm ang Zhang leader at matagumpay naman itong nasangga ang atake ng ating bida. Sa lakas ng atake ng ating bida ay napa-atras ang Zhang leader na pagtanto nito na malakas si Jiang Ting sa loob lang ng ilang araw ay ganito nakalakas si Jiang Ting. Agad tumalon ang ating bida sabay pinalabas ang kanyang dragon bloodline sinabi ng ating bida na papatayin niya ang Zhang leader kahit maging kapalit pa ang kanyang buhay. Sumugod ng napakabilis ang ating bida kasabay ng kanyang dragon bloodline at ng kanyang golden kailan sword patungo sa kanyang kalaban. Habang ang Zhang leader ay nakatayo lang na sinalo ang atake ng ating bida. Nang tumama na ang atake ni Jiang Ting ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Pagkawala ng makapal na usok biglang nagsalita ang Zhang leader na hindi niya inasahan na ang basura ang magiging ganun kalakas. Nagulat ang ating bida at nakilala ang ginamit na skill ng Zhang leader ito ay ang blood armor dahil dito nawalan ng silbi ang atake ng ating bida. Nagmamalaking ipinakita ng Zhang leader ang kanya centipede blood armor. Mungkahi ng Zhang leader na walang silbi ang paggamit ng ating bida ng 7th stage dragon bloodline laban sa kanyang centipede blood armor. Agad nitong inatake ang ating bida gamit ang matutulis na bagay ng centipede armor. Sinabi ng Zhang leader na ang ating bida at ang ama nito ay napakabilis lumakas ng mga bloodline kaya walang sino man ang maniniwala na walang ginagamit na secret treasure ang mga ito. Sinabi ng Zhang leader sa ating bida na kapag sinabi nito kung paano mapalakas ang bloodline ay magpapakita ito sa kanya ng awa. Nang tinamaan na ng mga atake ang ating bida ay sinabi niya na sasabihin na niya kung paano lumakas ang bloodline basta tumigil na ito. Ngunit nalinlang siya ni Jiang Ting imbis na sabihin ay unti-unti niyang hinigop ang bloodline ng Zhang leader. Hindi alam ng Zhang leader na para lumakas ang bloodline ay kailangan itong mag-absorb ng ibang bloodline. Nagtaka ang Zhang leader sa nangyayari sapagkat ang kanyang blood vein attack ay nawawala sa kanyang control at napapaisip siya kung naa-absorb ba ito. Napagtanto ni Zhang Fengyi na hinihigop ng ating bida ang kayang bloodline kaya nagalit ito. Ang ating bida ay patuloy lang sa kanyang ginagawa na pag-absorb sa bloodline ni Zhang Fengyi.
Sinabi ng ating bida sa kanyang kalaban na hindi niya alam kung mabubuhay pa ng matagal ang Zhang leader bago pa niya matutunan ang bagay na ito. Sa galit ni Zhang Fengyiwei nagpalabas ito ng mga centipede ball na sumasabog para ipang-atake sa ating bida. Tuluyan na utong umatake at matagumpay na tumama sa ating bida, napaluhod si Jiang Ting sa ataking iyon. Tumayo ang ating bida at sinabing hindi gagana ang lahat ng iyon kahit pa ibuhos ng Zhang leader ang buo nitong lakas para pabagsakin siya. Sumagot si Zhang Fengyi na malaki ang agwat ng kanilang lakas kaya hindi siya nito masasaktan. Lumapit si Jiang Ting pasulong habang may hawak na bulang apoy sa kanyang kamay. At sinabing humihinga pa siya. Itinutok niya ito sa Zhang leader at sinabing ipaghihiganti niya ang kanyang mga kasama. Nagpalabas ng isang galami si Zhang Fengyi sabay inatake ang ating bida at tumagot ito sa kanya hanggang likuran. Sinabi ng Zhang leader na dito na mamamatay ang ating bida. Habang nasa kamay pa ni Jiang Ting ang bulang apoy, tumawa ng malakas si Zhang Fengyi sabay tinanong ang ating bida na kung ito na ang sinasabi niyang paghihiganti. Habang tumatawa si Zhang Fengyi sinabi ng ating bida na para sana sa kanya ang bulang apoy para kainin ngunit ibinuko ni Zhang Fengyi ang kanyang bibig kaya dito na lang niya ibibigay. Ang hawak pala ng ating bida ay ang pampasabog ng Zhang leader na naglalaman ng pulang centipede at ito ay nasalo ng ating bida nung atakihin siya. Dali-daling isinubo ito ng ating bida sa tumatawang Zhang leader. Napaatras si Zhang Fengyi sabay tanong sa ating bida na kung ano ang ipinakain sa kanya. Sumagot ang ating bida na iyon ay ang centipede bomb na ipinagmamalaki ni Zhang Fengyi. Tumawa si Zhang Fengyi at sinabing sa kanya ang kapangyarihan iyon at siya ang makakakontrol sa bagay na iyon. Sumagot ang ating bida na nababalutan iyon ng kanyang bloodline kaya magagawa niya iyong pasabugan. Napaisip ang Zhang leader na minaliit niya ang kakayahan ni Jiang Ting. Sinabi na hindi niya namalayan na nakuha na pala ang isa sa kanyang mga centipede bomb. Nagsalita si Jiang Ting na ang pagpatay sa Zhang leader ay hindi pa sapat para ipaghiganti ang kanyang Jiang family. Sabay nagpalabas ng apoy sa daliri para pasabugan ang bomba na nasa bibig ng Zhang leader. Sinabi ng ating bida na mamamatay silang dalawa sa pagsabog. Napasabi na lang ang hinulonggan sa Ice Forest at nagtaka ang ating bida kung bakit ito naglilingkod sa Panlong Mansion. Nagalit ang ating bida at naisip na kung sa simula pa lang ay bahagi na ng Panlong Mansion si Liu Munan at ang lahat ng nangyari ay pukonol ang mga taga Panlong Mansion. Sabay sabi ng ating bida na magmula ngayon si Liu Munan ay kanya ng kalaban. Nang makababa na ang babae ay agad itong lumingon kay Jiang Ting at bigla nitong niyakap ang ating bida. Natulala na lang ang ating bida sapagkat hindi niya inaasahan ang mga pangyayari. Nagsalita si Liu Munan sa ating bida na hindi niya inaasahan na magkikita silang mula sa lugar na ito. Napasabi na lang ang ating bida na kung bakit ito ginagawa ni Liu Munan. Napaisip ang Zhang leader na kung bakit si Jiang Ting ay kilala ng taga Panlong Mansion sabay napatanong kung ano na ang nangyayari. Umatras ang ating bida kay Liu Munan at nagtanong na kung naparito ito ng may mabuting intensyon ay bakit nito pinigilan ang kanyang paghihiganti sa Zhang leader. At nagtanong pa kung ano ang gusto nito. Sumagot si Liu Munan na hindi niya maipapaliwag sa ngayon ang mga nangyari at sinabing magtiwala sa kanya sapagkat wala siyang masamang intensyon sa ating bida. Paliwanag pa ni Liu Munan na lubhang nasugatan ang ating bida at sinubukan lang niyang alisin ang bomba na malapit sa kanya. Na kahit kayang patayin ni Jiang Ting ang Zhang leader ay ang buhay naman nito ay nasa panganib. Sinabihan ni Liu Munan ang ating bida nang may pag-aalala na huwag nang gagawa ng mga ganong bagay habang namumula. Hindi nakapagsalita si Jiang Ting sa kanyang narinig. Biglang nagsalita ni Zhang Fengyi sa dalawa na nasa tamang edad na para ma-inlove. Sabay tanong kung ipinapakita ba nila sa kanya ang ganong eksena. Napaka-bitter haha-joke. Nagsalitang mula ang Zhang leader na pinaghandaan niya ng matagal ang bagay na iyon kaya hindi niya hahayaang makaalis ng buhay si Jiang Ting. O magiging banta ito sa kanya sa hinaharap. Biglang sumot sa lupa ang bloodline centipede ni Zhang Fengyi at lumabas sa kinatatayuan ng ating bida at Liu Munan. At tuluyan sila nitong napalibutan. Nagulat si Liu Munan sa mabilis na pangyayari. At tuluyan na silang pinalibutan ng buong katawan ng centipede. Sinabihan ng ating bida ang Zhang leader na puro peren ito kalokohan hanggang ngayon habang yakap ng ating bida si Liu Munan. Sinabi ng Zhang leader na mamatay na ang mga ito.
Ilang sandali lang ang katawan ng Centipede bloodline ay unti-unting nagbibitak at sisibog na ito. Isip si Zhang Fengyi kung bakit may ganun kalakas na kapangyarihan ang dalawa. Habang yakap ng ating bida si Liu Munan ay sana all na lang Sao Jiangting hehe ay gumamit pala ng Black Evil Fulu si Liu Munan para wasakin ang Centipede na pumulibot sa kanila. Sabay nagsalita si Liu Munan sa ating bida na ayos na ang lahat. Nahiya naman ang dalawa sa kanilang ginawa at naglayo. Napatanong ang ating bida sa kanyang isip kung bakit may hawak na Black Evil Fulu si Liu Munan. Nagsalita si Liu Munan na dahil si Master Zhang ay naging mapangahas ay may isang tao lang siyang tatanungin para humusga. Sabay pag-activate sa Black Evil Fulu, naisip ni Zhang Fengyi na kung iyon ang enchantment ng pag-summon ng Panlong Mansion. Ilang sandali at tuluyan nang na-activate ang Black Evil Fulu at naglabas ito ng makapal na pula at itim na aura. Sa loob nito lumitaw ang isang lilang figure na may anyong tao. Sabay tinawag nito ang Zhang leader na Zhang Fengyi. Ang lumitaw na figure ay si Qi Xiuming ang manager ng Left Mansion ng Panlong Mansion. Nagtanong ito sa Zhang leader kung bakit hindi nito sinunod ang kanila utos matapos nitong marinig ng 2 bises. Nagulat ang Zhang leader sapagkat ang tinawag ng babae ay ang mismong manager ng Left Panlong Mansion. Sabay napatanong sa isip nito kung sino ang babaeng ito. Nang hingi ng tawad ang Zhang leader sapagkat nawala lang siya sa kanyang sarili at sinabing aalis na siya kaagad sa lugar na ito. Pumayag ang manager pero bago daw ito umalis ay mag-iwan muna ng isang bagay sa lugar na ito sabay nagpalabas ng mga paru-paro. Dama po ang paru-paro sa kamay ng Zhang leader at biglang nabulok at natutunaw ng paunti-unti. Nagmakaawa si Zhang Fengyi na huwag gawin sa kanya dahil naglingkod siya sa Panlong Mansion ng mahabang panahon. Nagsalita ang manager na bibigyan niya ng isa pang pagkakataon para mabuhay pero kapag inulit pa niya ito ay buburahin niya ang buong Zhang family. Agad naglagay ng aura sa kamay ang Zhang leader at pinutol ang braso para di kumalat ang pagkabulok sa buong katawan. Sabay nagpasalamat si Zhang Fengyi sa manager sa pagiging mabait nito. Napaisip ang ating bida na halos itaya na niya ang kanyang buhay para talunin si Zhang Fengyi ngunit ang Panlong Mansion ay nagawang masaktan si Zhang Fengyi nang hindi ginagamit kahit na isang daliri. Napagtanto ng ating bida na ganito pala kalakas ang Panlong Mansion. Tumalikod si Zhang Fengyi sabay na iisip na ginamit ng Panlong Mansion ang kanilang Zhang family para masakop ang Jiang family pero nagawa pang putulin ang kanyang braso. Naisip niya na siya ang lubo na mananalo sa larong ito pero ang Panlong Mansion. Ang hunter agad tumakas ang Zhang leader habang sinasabi sa isip na magkikita silang muli ng ating bida. Nagsalita ang manager sa ating bida na nagawa nitong maayos ang Jiang family at nagawang labanan ang Zhang family ng siya lang. Bumilib ang manager dahil sa ganong edad ay nagawa na ng ating bida ang mga bagay na iyon. Sabay sinabihan ng manager si Liu Munan na marunong itong kumilatis ng tao. Namula na lang si Liu Munan sa sinabi ng manager. Sinabi ng manager sa ating bida na kapag hindi siya komportable ay hayaan niyang samahan siya ni Munan sa kanyang tabi palagi bilang tagasunod nito. Sinabi pa ng manager na naririnig niya ang reputasyon ng ating bida noon pa. Sabay inalok ang ating bida kung pwede silang maging magkaibigan. Sinabing muli ng manager na napaka-busy niya sa ngayon kaya kung maaari na lang bang bumisita ang ating bida sa kanilang Panlong Mansion. Ilang sandali lumabas sa kanyang katawan ang spirit ng kanyang ancestor Jiang Yu at sinabihan ng ating bida na huwag papayag sa inaalok ng taga Panlong Mansion. Sinabi ng kanyang ancestor Jiang Yu na hindi siya nakialam sa mga laban ng ating bida ngunit hindi hahayaan na pumayag ang ating bida sa alok ng manager. Mungkahi pa nito na ang lahat ng mga masters na inimbitahan ng Panlong Mansion ay nauwi sa pagiging tagasunod ng mga ito at ang iba ay namatay. Hindi naman pinansin ng ating bida ang sinabi ng kanyang uncle Jiang Yu bagkus kinausap ang manager Qi na may katanungan siya kaya pakiusap ay sagutin nito ng maayos. Matapang na tinanong ng ating bida ang manager na kung may kinalaman ba ito sa pagkamete ng kanyang ama. Sumagot ang manager ng oo. Mungkahi nito na ang mga taga Panlong Mansion ay palaging inaamin ang kanilang mga ginawa. Paliwanag nito na ang ama ng ating bida ay pumasok sa solid ng kanilang kayamanan nang walang pahintulot. Sabay tanong sa ating bida na bakit lang sila mauupo at manunod habang nangyayari iyon. Napagtanto ni Liu Munan na namatay pala ang ama ni Jiang Ting sa Panlong Mansion kaya pala hindi ito komportable sa kanya ngayon.
Sabi pa ng manager na ang kaawa-awang iyon ay nagkaanak ng may pagkamuhi. Nagsalita muli ang kanyang Uncle Jiang Yu at sinabing ang mga taga Panlong Mansion ay palaging mapanira at alam kong kinamumuhian mo ang mga ito. Sinabi nito sa ating bida na wag ito mag-alala dahil kahit mawala ang kanyang espiritu ay tutulungan pera niya ang ating bida na labanan ang mga ito. Nagsalita si Jiang Ting sa manager na ikinalulugod niyang tanggapin ang imbitasyon ng manager bilang kanilang panauhin. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig sapagkat hindi nila inaasahan ang naging sagot ng ating bida. Tumawa at natuwa ang manager sa sagot ng ating bida at sinabi nito na mabuti at mag-iintay ito sa Panlong Mansion. Sa isang banda sa isang bakuran dumating at lumuhad si number 97 sa kanilang sect leader sabay nagmungkahi na nawala ang Golden Kailan Sword matapos nun pinabalik na siya ng sect leader. Sinabi pa nito na kung intensyon ba nito na ibigay talaga ang Golden Kailan Sword kay Jiang Ting. Sumagot ang sect leader na wag na magtanong pa ito ng mga bagay na hindi kailangan kaya umalis na ito. Nang makaalis na si number 97 ay kasunod ng utay-utay na paglaho ng maskara nito. Habang sinasabi na tapos na ang laban ngayong gabi. Nang mawala ang maskara bumungad ang mukha ng sect leader at ito pala ay si Liang na tumutulong sa ating bida na nasa Yuan Lin Yard. At sinabing makalipas ang ilang taon ng Jiang family ay nagkaroon ng pag-asa. At nakabalik na si Kaiyo. Ilang sandali tumatakbo ang apo ni Li ang kasama ang ating bida habang pasan-pasan ang nanghihina na si Jiang Kaiyo. Sinabi ng apo ni Li Yang na dumating na ang lalaking iniintay nito. Sa gusto ng part 13 maaari bang mag-subscribe sa ating channel at mag-comments at likes na rin para alam natin.